Aba, paring Rap, lityong manok na naman ang ulam natin ngayon ah. Kahapon, liempo. Inisa-isa mo na ba ang baboy sa bukid? Baka sa susunod tapang kabayo o hindi kaya kalderetang kambing naman ang iuwi mo dito ha? Puro ka talaga kalokohan, Doming. Maghain ka na nga para makakain na tayo. Aba, talaga maghahain na ako. Lalo na't masarap na naman ang ulam natin. Napapailing na umupo sa hapagkainan si Ralph habang sinisimulan na ni Doming ang paghahain sa lamesa. Matapos makapaghain, ay pumuesto na rin ng upo si Doming. Agad itong sumandok ng mainit na kanin mula sa kaldero. Naku po, mapaparami na naman ang kain ko nito paligurado. Iba na talaga kapag nagtatrabaho na sa mayamang si Don Filimon. Pero Ralph, huwag mo namang araw-arawin ang pagbili ng masasarap na ulam. Magtipid ka rin kahit paminsan-minsan. Aba, mag-ipon ka. Huwag ubos-ubos biyaya. Nag-iipon naman ako kahit paunti-unti. Saka, gumaganti lang ako sa mga tulong na ginawa mo para sa akin. Aba, syempre naman. Sino ba magtutulungan kung di tayo magkaibigan, di ba? Sigurado naman ako na kung sa akin mangyari yung nangyari sa'yo, hindi mo rin ako pababayaan eh. Ay, sorry pare. Hindi ko sinasadya. Nabanggit ko patuloy. Natahimik bigla si Rap sa sinabi ni Doming. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang muka. Halos 7 buwan na kasi ang nakakaraan simula nang masunog ang kubo kung saan siya nakatira at ang asawa niyang si Lisa. Buntis noon si Lisa sa una nilang anak. Wala siya sa kubo nila nang maganap ang sunog na yon. Hindi na nakalabas si Lisa sa kubo habang nasusunog yon at kasama itong natupok ng apoy. Dahil sa wala na siyang tirahan, ay kinupkup muna siya ni Doming. Bata pa lang ay magkaibigan na sila ni Doming. Sa mga sumunod na linggo ay hindi lumalabas ng bahay si Ralph. Wala rin siyang ganang kumain at maging ang trabaho niya sa isang pabrika sa bayan ay pinabayaan na niya. Pakiramdam niya ay wala nang saysay ang buhay dahil sa nawalan siya ng asawa at anak. Si Doming ang bumuhay sa kanya. Hindi lang siya nito kinupkup, kundi dinamayan din siya nito sa kanyang pagluluksa. Ito ang palagi niyang kausap kapag kailangan niyang maglabas ng sama ng loob. Naputol ang pag-iisip ni Ralph nang marinig niya ang boses ni Doming. Oh, tulala ka na naman dyan. Sorry na kung nabanggit ko yun. Hayaan mo at sa susunod ay magiging mas maingat na ako sa pagsasalita ko. Ikaw kasi Doming ang daldaldal mo. Hindi, ayos lang pre. Sige, ang mabuti pa kumain na lang tayo. O sige. Ay teka, siya nga pala pre, di ba 2 buwan ka pa lang kay Don Filimon? Tapos, ang sabi mo mag-isa ka lang doon? Oo, ako ang naglilinis, ako ang nagluluto, ako rin minsan ang bumibili ng mga kailangan niya. Pero okay lang yun. Tahimik lang si Don Filimon at mukhang mabait naman Medyo malaki ang bahay nun, di ba? Hindi ka ba nahihirapan na wala ka man lang kasama sa pagtatrabaho doon? Nung una mahirap. Nakakapagod din kasi, yun nga, tulad ng sinabi mo, malaki ang bahay ni Don Filimon. Pero ngayon, parang okay na, nasanay na rin ako. Kumbaga nagamay ko na yung mga dapat kong gawin, saka kung anong oras ko yun gagawin. Kahit na par, mahirap pa rin yun. Wala kang kasama kahit isa Akala ko ba mayaman si Don Filimon? Bakit nagtitipid siya sa kasambahay? Kung ako siguro ang kasambahay niya, nako, baka 1 linggo pa lang ako, ay sumuko na ako. Alam mo paring Doming, hindi rin naman ako magtatagal dun Ha? Aba bakit naman? Pansamantala lang ako magtatrabaho kay Don Filimon. Kapag nakaipon na ako ng sapat, ay bala kong mag-asikaso ng pag-alis ko papunta sa abroad para doon na ako magtrabaho. Hindi ba, yun naman talaga ang plano ko dati pa. Aba, maganda nga yan par. Suportado kita dyan.
Basta kung kailangan mo ng tulong sa mga requirements o pang-asikaso mo, nandito lang ako, par. Ngumiti na lang si Ralph kay Doming at nagpatuloy na sila sa kanilang pagkain. Maaga pa lang ay gising na si Ralph. Usa na siyang nagigising ng alas 5 ng umaga dahil sanay na ang katawan niya na gumising ng ganong oras. Mabilis siyang naligo, nagbihis ng simpleng t-shirt at maong, bit-bit ang lumang sling bag na may lamang ekstrang damit at lumabas na siya ng bahay ni Doming at sinimulan niya nang maglakad papunta sa bahay ng amo niyang si Don Filemon. Pwede naman siyang sumakay ng tricycle papunta sa dulo ng baryo kung nasaan ang malaking bahay ni Don Filemon. Pero mas gusto niya talaga ang maglakad para kahit papano ay nakakapag-ehersisyo siya. Sa paglalakad ni Ralph ay isang matandang lalaki ang nakasalubong niya. Ang matandang lalaking yon ay si Mang Abel. Kilala ito sa lugar nila dahil ito ang nag-iisang albularyo doon. Wala itong pamilya at may kwento-kwento pa sa baryo nila na nung kabataan ito ay isa raw itong manunugis ng aswang. Matalim ang tingin ni Mang Abel habang papalapit ito kay Ralph. Nang tumapat siya sa matanda, ay ngumiti siya rito. Magandang umaga po sa inyo, Mang Abel. Saan po ang punta nyo ng ganito kaaga? Walang sagot na nakuha si Ralph mula sa matandang si Mang Abel na parabang wala itong naririnig. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Napakamot na lamang sa batok si Ralph at nagpatuloy na lang siya sa kanyang paglalakad. Hindi na siya nagtaka. Ganon naman talaga si Mang Abel. Wala siyang natatandaang nakita niya itong may kausap. Palagi itong mukhang masungit at seryoso. Pagkarating ni Ralph sa dulo ng baryo, ay tumambad na sa kanya ang malaking bahay ni Don Filemon. Medyo bago pa yon dahil ilang buwan pa lamang mula nang maitayo yun. Malinis ang harapan ng bahay. Meron yung mataas na pader at malaking gate. Sa paligid ay may iilang puno at mga halamang ornamental. May sariling susi si Ralph sa maliit na gate sa gilid. Maingat niyang binuksan yun at saka siya pumasok. Dumiretso siya sa main door at gamit ang sarili niyang susi ay binuksan niya rin ang gate. Nagtungo agad si Ralph sa kusina upang simulan ang araw ng kanyang pagtatrabaho sa pamamagitan ng paghahanda ng almusal ni Don Filemon. Binuksan niya ang ilaw sa kusina, kinuha ang kawali at sinimulan niya na ang pagluluto. Kasabay nun ay nagpakulo na rin siya ng tubig para sa kaping barako. Habang nagluluto ay humugot siya ng malalim na buntong hininga. Hindi pa rin siya sanay sa tahimik at malawak na bahay na yon. Kahit ilang buwan na siya ron, ay may mga bahagi pa rin ng bahay na hindi pa niya napupuntahan o napapasok. Alam ni Ralph na maya-maya lang ay bababa na si Don Filemon. Eksaktong alas 7 ng umaga kung bumaba ito para kumain. Dapat bago sumapit ang oras na yon ay handa ng lahat ang almusal. Matapos magluto ay sinimulan ng ihain ni Ralph ang almusal ni Don Filemon. Nilinisan na rin niya ang mga ginamit niya sa pagluluto. Maya-maya pa, natanaw ni Ralph mula sa sulok ng mata niya ang pagbukas ng pinto sa itaas ng hagdan. Alas 7 na. Kasunod nun ay narinig niya ang mahinang yabag ng matanda pababa. Nang pumasok na si Don Filemon sa dining area, ay agad itong binati ni Ralph ng magandang umaga. Tumangulang ang matanda sa kanya at naupo na sa kabisera. Matangkad na lalaki si Don Filemon. Dahil sa edad nito ay mukha na itong mahina at hindi na ito kayang magbuhat ng mabibigat. Habang nag-aalmusal si Don Filemon, sa mahabang mesa ay tahimik lang si Ralph na nakatayo sa gilid. Naroon siya dahil baka may iuutos na naman si Don Filemon sa kanya. Ralph,
Linisin mo nga yung mga gamit sa sala at medyo maalikabok na. Nakita ko na hindi ka pa nakapaglinis kahapon. Opo, Don Filimon. Naku, pasensya na po at inayos ko po kasi yung lababo sa kusina eh. Kaya hindi po ako nakapaglinis kahapon. Tapos palitan mo na rin ang mga kortina sa sala. Naasiwa na ako sa kulay ng kortina doon. Linisin mo na rin yung bodega. Itapon mo yung mga gamit na sa tingin mo ay wala ng pakinabang. Masusunod po, Don Filimon. Gagawin ko po lahat yun mamaya. Tumango si Don Filimon at nagpatuloy sa pagkain, habang si Ralph naman ay pilit na tinandaan ang mga inutos nito sa kanya upang wala siyang makalimutan. Matapos mag-almusal ni Don Filimon, ay lumabas na ito ng bahay upang maglakad-lakad sa labas, habang si Ralph naman ay nag-aalmusal na rin at pagkatapos ay naging abala na sa mga gawain niya roon. Agad siyang naglinis sa sala at pinalitan niya ang mga kortina na naroroon ayon sa utos ni Don Filimon. Matapos yun, ay dinala niya na sa dirty kitchen ang mga kortina upang isalang sa washing machine. Paglabas niya ng dirty kitchen, ay napahinto siya, saka napatingin sa itaas. Naalala niyang hindi pa niya nakukolekta ang mga maruruming damit ni Don Filimon. Umakyat si Ralph sa ikalawang palapag ng bahay. Maingat ang bawat takbang niya sa hagdang gawa sa kahoy na madalas ay umiingit kapag natatapakan. Pagdating sa itaas, ay dumiretso siya sa unang pinto kung saan nasa likod nun ang silid ni Don Filimon. Inabot na ni Ralph ang seradura ng pinto at marahang yun pinihit. Ngunit bago pa niya yun mabuksan, ay nagulat siya nang marinig ang malakas na boses ni Don Filimon. Ralph! Ano sabi ko sa iyo tungkol sa kwarto ko? Ay, oo nga pala. Pasensya na po, Don Filimon. Kukunin ko lang po sana yung mga marurumi niyong damit para malaban ko na po. Hindi ka ba marunong makatanda? Hindi ba sabi ko sa iyo ay ako maglalabas ng mga damit ko sa aking kwarto? Walang ibang papasok dyan kundi ako lamang. Maliwanag ba? Oo po. Maliwanag po. Pasensya na po talaga at nakalimutan ko. Sige na. Bumaba ka na. Bahagyang yumukod si Ralph bago siya tahimik na bumaba ng hagdan. Habang bumababa siya, ay napapaisip siya kung bakit ba ayaw ni Don Filimon na pumasok siya sa kwarto nito. Simula kasi nang magtrabaho siya roon bilang isang kasambahay, ay hindi pa niya kailanman nasilayan ang loob ng kwarto ni Don Filimon. Kahit paglilinis doon ay hindi siya nito pinapayagan. Pakiramdam niya tuloy ay merong itinatago roon ang matandang lalaki. Pinilit ni Ralph na iwaksi ang mga tanong sa isip niya. Baka sadyang ayaw lang talaga ni Don Filimon na may nakikialam sa personal nitong espasyo sa bahay na yon. Isa lang siyang kasambahay at dapat niyang tandaan na hindi niya nasaklaw ang mga ganong bagay. Nag-uuwian si Ralph mula sa pagtatrabaho niya kay Don Filimon. Tuwing hapon, kapag tapos na siyang magluto ng hapunan, ay umaalis na siya. Pagdating ni Ralph sa bahay ni Doming, ay agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ang dating masiglang boses ng kaibigan na palaging bumabati sa kanya sa tuwing dumarating siya. Nang buksan niya ang pinto, ay nakita niya si Doming na nakaupo sa bangkito habang nakasandal sa dingding. Nakangwi ang mukha nito na parang may kung anong masakit dito. Oh, par, ano nangyari sa'yo? Para kang ngumuya ng kamya sa itsura mo ah. Aray ko, nadulas ako kanina habang nagbubuhat ng kopre. Ayun, tumama ang likod ko sa kahoy. Grabe, ang sakit par. Parang nabugbog yata ang likod ko. Lumapit si Ralph at tinignan kung may sugat sa likod si Doming, pero wala naman siyang nakita. Bakit di ka pa nagpatingin par? Mukhang nabugbog nga talaga ang likod mo kaya baka merong bali yan.
Ayaw mo bang magpunta sa barangay health center? Hindi na. Sarado na yun ng ganitong oras eh. Ang mabuti pa, kay Mang Abel na lang ako magpapahilot. Magaling din naman yun sa mga ganito eh. Natatandaan mo ba nung nabalian ako ng paa? Siya ang nakapagpagaling sa akin nun, hindi ba? Sa bagay, tama ka. Tsaka, hindi mahal maningil si Mang Abel. Bigyan mo nga lang yun ng 1 kilo ng bigas eh. Ayos na sa kanya eh. Sinabi mo pa. Baka naman, pwede mo akong samahan, par. Medyo nahihirapan din kasi ako maglakad eh. Baka mamaya matumba ako sa daan. Oo ba, sige. Pambihira ka naman. Yun lang pala eh. Walang problema yun. Tara na. At baka lalo sumakit pa yan kapag hindi natignan ni Mang Abel. Tumango si Doming at dahan-dahang tumayo habang hawak ang likuran. Tinulungan naman ito ni Ralph na maglakad palabas ng bahay. Inalalayan niya ang kanyang kaibigan upang hindi ito mabuwal. Habang naglalakad sina Ralph at Doming papunta sa kubo ni Mang Abel, ay unti-unti nang lumulubog ang araw at ang kadiliman ay kumakalat na sa paligid. Patuloy pa rin si Ralph sa pag-aalalay kay Doming dahil bawat hakbang nito ay panay ang daing nito. Ano par? Kaya mo pa ba? Bumalik na lang kaya tayo sa ibang araw. Aray ko, ngayon mo pa ako tinanong yan kung kailan malapit na tayo sa bahay ni Mang Abel. Pambihira ka oh. Aray, oo nga pala. Kumusta naman ang araw mo sa trabaho, par? Ayos lang naman. Medyo napagalitan lang ako kanina ni Don Filimon. Talaga? Bakit? Ano bang ginawa mo? Eh kasi, muntik na akong pumasok sa kwarto niya para kunin yung mga marurumi niyang damit eh. Tapos bago pa ako makapasok, nakita niya ako. Ayun, nasabon tuloy ako. Hala, pinagbabawalan ka ba ni Don Filimon na pumasok sa kwarto niya? Oo eh. Simula pa nung una ay sinabi niya na sa akin na wag akong papasok dun. Eh, nawala sa isip ko, nakalimutan ko. Kahit 1 beses, hindi ko pa talaga nakikita ang loob ng kwarto niya. Nakapagtataka naman yun. Eh di, siya naglilinis ng kwarto niya kung ganun. Oo, siya lang talaga. Di ko rin alam kung bakit ganun eh. Pero ayoko naman mag-isip ng kung ano-ano. At baka may personal lang siyang dahilan. O kaya, may tinatago. Napangiti na lang si Ralph sa sinabi ng kanyang kaibigan. Pero hindi na siya sumagot. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad habang unti-unti nang nagdidilim ang paligid. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad ay natanaw na nila ang lumang kubo ni Mang Abel. Nagpatuloy sila sa paglalakad at huminto sila sa harapan ng kubo ng matandang albularyo. Itinaas ni Doming ang isang kamay at kumatok sa pinto ng kubo na gawa sa kawayan. Tao po! Mang Abel? Tao po! Nandyan po ba kayo? Walang sumagot, pero may narinig silang yabag ng paa sa loob. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at lumabas si Mang Abel. Wala itong suot na pang-itaas. Nakakunot ang noo nito at tila hindi natuwa sa pagbisita nila. Anong oras na? Naabala kayo na kumakain. Anong kailangan yung dalawa? Alam nyo, ansuin ko talaga kahit kailan, Mang Abel. Eh di naman po namin alam na kumakain pala kayo eh. Napailing si Ralph at tinapik si Doming sa batok. Sinabihan niya si Doming na wag nitong sagutin ng ganun si Mang Abel at pinanlakihan niya ito ng mata. Pasensya na po, Mang Abel. Nadulas po kasi ito si Doming kanina habang nagbubuhat po ng kopra. Yun, tumama po ang likod niya sa kahoy. Eh masakit daw po eh. Magpapahilot po sana siya sa inyo. Oras na ng pahinga ko. Bukas ng umaga na lamang kayo bumalik. Eh hindi po nga ako makakabalik bukas ng umaga, Mang Abel. Maaga po kasi ang trabaho ko sa kuprahan. Hapon lang po talaga ang libre kong oras. Wala akong pakialam doon. Hindi ako butika o ospital na bukas tuwing kailan mo gusto magpagamot. Papasok na sana si Mang Abel sa loob ng kubo nito nang bigla na lang umarte si Doming na parang nawalan ng lakas. Napaluhod ito sa lupa habang hawak ang likod. Aray!
Aray ko! Aray, sobrang sakit na talaga ng likod ko, aray! Baka mamatay na ako nito. Ay, hindi na ako umabot ng kinabukasan. Aray ko! Nagulat si Ralph sa ginawa ni Doming, pero nahalata niya na umaarte lang ito nang tumingin ito sa kanya sabay kindat. Napalingon si Mang Abel. Tinitigan nito si Doming pero walang emosyon ang mukha nito. Mang Abel, parang awa niyo na po. Hilutin niyo na po ang kaibigan ko. Tignan niyo po siya oh. Hindi ba nakakaawa po siya? Oo nga, aray! Aray, Mang Abel! Maawa ka na sa akin. Ralph, kapag namatay ako, ay iiwan ko na sa iyo ang bahay ko. May kalkansya rin ako sa ilalim ng papag ko. Gamitin mo yun sa pagpapalibing sa akin. Tandaan mo, Ralph. Mahal na mahal kita. Huy, si Raulo, ano ba pinagsasabi mo? Ay nako, sige na, sige na. Pumasok na kayo sa loob. Naaalibadbaran na ako sa kaartehan niyang kasama mo, Ralph. Binuksan ni Mang Abel nang mas maluwag ang pinto at nauna na itong pumasok. Umayos naman kagad ng tayo si Doming at ngumisi ng malaki. Pigil naman ang pagtawa ni Ralph dahil sa pag-arte ng kanyang kaibigan. Matapos yun, ay sumunod na sila kay Mang Abel sa loob ng kubo nito. Pagpasok ni na Ralph sa kubo, ay sumalubong sa kanila ang amoy ng langis at iba-ibang halamang gamot. Medyo maliwanag sa loob dahil sa gasera na nakapatong sa maliit na hapagkainan. Itinuro ni Mang Abel ang papag na may banig at isang manipis na unan sa gilid. Inutusan nito si Doming na hubarin ang damit nito at dumapa doon. Agad namang sumunod si Doming. Matapos nitong hubarin ang t-shirt, ay agad itong dumapa sa papag. Si Ralph naman ay umupo sa bangkong nyari sa kawayan na nasa tabi at tahimik na pinagmasdan ang matanda. Lumapit si Mang Abel kay Doming at kinapakapa ang gulugod nito. Kita sa mukha nito ang seryosong pagsusuri. Meron kang bali sa bandang gitna ng likod. Hindi naman malala, pero kailangan ng hilot. May kinuwang maliit na bote si Mang Abel. Binuksan nito yon at naglagay ng langis sa isang palad. Pinagkiskis nito ang mga palad nito hanggang sa mag-init. Matapos yon, ay inilapat na nito ang palad nito sa likod ni Doming. Sa unang hagod pa lang ni Mang Abel, ay napaigik na kagad si Doming. Aray, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Dahan-dahan naman, Mang Abel. Ang bigat naman po ng kamay nyo. Parang madadagdagan pa yata ang bali ko sa likod ni Aray. Aray ko. Huwag kang malikot at huwag kang mas marunong pasakin. Tiisin mo. Kasalanan mo rin naman kung bakit ka nadulas. Di ka kasi marunong mag-ingat. Nagpatuloy si Mang Abel sa paghihilot sa likod ni Doming. Pinisil at pinaikot nito ang kamay nito sa parte ng likod ni Doming na may bali. Panay pa rin ang ungol at daing ni Doming. Aray ko, Diyos ko, aray ko. Ang sakit talaga, Mang Abel. Baka mabali na ang buong kaluluwa ko. Aray ko, ano bang ginagawa nyo? Biglang binatukan ni Mang Abel si Doming. Tila hindi na nakatiis ang matanda sa pag-iingay ni Doming. Si Ralph naman ay pinigilan ang pagtawa dahil baka mas lalong magalit si Mang Abel. Kung hindi titigil yung bibig mo, kakaingay. Ikaw na lang ang maghilot sa sarili mo. Pupunta-punta ka rito tapos ang dami mong reklamong damuho ka. Eh, hindi naman po ako octopus para mahilot ko ang likod ko eh. Pambihira naman kayo, Mang Abel, oh. Kaya nga tumahimik ka na lang at magtiis ka. Hindi na muling nagsalita si Doming. Tahimik na lang itong nagtiis habang patuloy ang paghihilot na ginagawa sa kanya ni Mang Abel. Makalipas ang ilang minuto, ay tumigil na sa paghilot ang matanda at bumuntong hininga. O ayan, tapos na. Huwag ka munang magbubuhat bukas at huwag ka munang maligo ngayong gabi. Ipahinga mo rin muna ang katawan mo. Dahan-dahang tumayo si Doming mula sa pagkakadapa at nag-inat ng bahagya. Aba? Aba? Ayos ah.
medyo nawala ng sakit. Magaling ka talaga, Mang Abel. Lodi ka talaga. Tumayo si Doming at ipinasok ang kamay sa bulsa ng pantalon nito. Napakunot noon naman at inisa-isa nitong kinapa ang lahat ng bulsa. Oh, bakit? Anong nangyayari? Nakalimutan ko pala yung wallet ko sa bahay. Nang marinig yun ni Ralph, ay agad siyang tumayo at inilabas ang kanyang wallet. Humakbang siya papalapit kina Mang Abel at Doming. Ako na lang po magbabayad, Mang Abel. Nagmamadali po kasi kami kanina kaya nakalimutan ni Doming ang wallet niya. Mabuti na lang po at nadala ko tong sakin. Salamat, Rap ah. Babayaran na lang kita pag uwi natin sa bahay. Naku, wag na. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan eh. Alam ko namang pinaghihirapan mo yung perang kinikita mo, pare. Saka ako naman ang hinilot, kaya dapat lang nabayaran kita mamaya. Pambihira naman to, sabi ng wag na eh. Kung wala kayong balak na magbayad at mag-i-eksena lang kayo rito, abay magsilayas na kayong dalawa para may pagpatuloy ko na ang hapunan ko. Mang Abel naman, galit na naman kayo kagad. Tsaka, parang hindi nyo na nga kailangan magpabayad eh. Kasi mukhang mamahalin yung kwintas nyo. Tunay ba na perlas yan, Mang Abel? Hahawakan sana ni Doming ang palawit ng kwintas ni Mang Abel, pero malakas na tinapik ng matanda ang kamay ni Doming. Huwag mo itong hahawakan. Walang pwedeng humawak nito, kundi tanging ako lamang. Noon lang napansin ni Ralph ang suot na kwintas ng matanda. Saglit siyang napatitig doon at sa unang tingin niya pa lang ay aakalain nga na isa yung perlas. Kulay puti ang palawit na kwintas na tila bahagyang kumikinang. Ano? Magbabayad ba kayo o magtitingi na lamang tayo rito? Nagulat si Ralph at napapahiyang tumingin kay Mang Abel. Pasensya na po, Mang Abel. Heto na po ang bayad. Agad siyang humugot ng 100 piso mula sa wallet niya at inabot niya yon kay Mang Abel. Ngunit pagdampi ng palad ni Mang Abel sa kamay ni Ralph, ay bigla na lang natigilan ang matanda. Napako ang tingin ni Mang Abel kay Ralph. Namutla ito at nagsimulang manginig ang buo nitong katawan. Binitiwan siya ng matanda at napaluhod ito sa sahig habang habol ang paghinga. Napaatras naman si Ralph habang may pagtatakang nakatingin sa matanda. Maging si Doming ay naguluhan na rin sa pangyayari. Napansin ni Ralph na hirap pa tumayo si Mang Abel, kaya agad niyang inabot ang isa niyang kamay upang tulungan ito. Mang Abel, tulungan ko na po kayo. Ngunit tinampal ng matanda ang kamay niya at matalim siya nitong tinignan. Kinabahan si Ralph at naisip niya na baka may nasabi o nagawa siyang mali, kaya ganon ang tingin nito sa kanya. Matiim pa rin ang titig ng matanda kay Ralph habang marahan itong tumatayo. Mang Doming, ano po bang nangyari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? May nakita ko sa iyo. Isang pangitain. Abay kailan ka palaging manghuhula, Mang Abel? Tumahimik ka, Doming. Hindi nalilimitahan ng mga kaya kong gawin sa panggagamot at panghihilot lamang. Marami akong kayang gawin na hindi nyo nalalaman. Napakurap si Doming at hindi na nakasagot. Makinig ka, Rap. Mag-iingat ka sa mga desisyong gagawin mo, lalo na sa mga susunod na araw. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan ng desisyon na gagawin mo. Napalunok si Ralph. May kakaibang lamig na gumapang sa batok niya at parang may biglang dumagan sa dibdib niya. Nagtama ang mga mata nila ni Mang Abel at nakita niya na seryoso ito sa mga sinasabi nito at wala yung halong pananakot. Salamat po sa paalala. Tara na, Doming. Baka gabihin tayo sa daan. Tahimik na tumango si Doming at naunang lumabas ng kubo. Sumunod naman si Ralph. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya ay muli siyang lumingon sa bahay ni Mang Abel. Nakita niya ang matanda na nakatayo pa rin sa may pintuan. Hindi ito gumagalaw
at matalim pa rin ang titig nito sa kanya. Biglang kinilibutan si Ralph. Tumango siya kay Mang Abel at saka siya sumunod kay Doming sa paglakad. Walang imik na naglakad sina Ralph at Doming hanggang makarating sila sa bahay nila. Agad na naupo si Ralph sa kahoy na bangko sa sala dahil pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Napatulala siya at inisip niya ang sinabi sa kanya ni Mang Abel kanina. Nang makita siya ni Doming, ay tinapik siya nito sa braso. Paring Ralph, iniisip mo pa ba yung sinabi ni Mang Abel sa'yo kanina? Oo. Parang iba yung naramdaman ko habang sinasabi niya sa akin yon. Sa kaibang tono ng boses niya kanina. Parang alam niya talaga ang mangyayari sa akin. Basta, hindi ko may paliwanag. Mambihira ka naman, pare. Huwag mo seryosohin ang sinabi sa'yo ni Mang Abel. Matanda na si Mang Abel. Malapit na mag-ulyanin yun. Hindi ba kapag tumatanda ganun talaga kung ano-ano sinasabi? O baka naman balak niyang magdagdag ng pagkakakitaan. Hindi na lang siya albularyo ngayon, kundi manghuhula na rin. Sa bagay, sa hirap ng buhay ngayon. Basta mapagkakakitaan ng pera, sige lang. Hindi, Domeng, seryoso ko. Kung makikita mo lang yung paraan ng pagtitig niya sa akin, parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Sabi pa niya, mag-iingat daw ako sa mga desisyon na gagawin ko. Pero ano naman kayang desisyon yun? Ano naman bang malaking desisyon ang gagawin mo? Magpapagupit? Bibili ng bagong tsinelas? Nako, kung ganyan kababaw, ay wag mo nang problemahin, pare. Doming naman puro kalokohan Hindi ako nagbibiro. Pero ang totoo, hindi ko rin talaga alam. Okay, pare. Seryoso na rin ako, ha? Ralph, makinig ka. Magkaibigan tayo. Kung sakali man na may kailangan kang pagdesisyonan at hindi ka sigurado, nandito lang ako. Pero kung ako ang tatanungin mo, huwag mong hayaan na sirain ng mga salita ni Mang Abel ang kapayapaan ng isip mo. Relax ka lang. Tumango si Ralph habang nakatingin sa sahig. O siya, maghahain na ako, ha? Iinitin ko na lang yung adobong baboy kanina para hindi na tayo magluto. Habang naglalakad si Doming papunta sa kusina, ay napatingin si Ralph sa labas ng bahay. Hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib niya dahil sa sinabi ni Mang Abel. Simpleng paalala lang ang mga yon, pero hindi niya maintindihan kung bakit labis siyang apektado. Sa mga sumunod na araw, ay pinilit ni Ralph na bumalik sa normal na daloy ang kanyang buhay. Maaga pa rin siyang gumigising upang magtrabaho sa bahay ni Don Filimon. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap na maging abala, ay nananatiling mabigat sa dibdib niya ang mga salitang binitiwan ni Mang Abel. Para yung multo na sumusunod sa kanya, ilang ulit niyang binalak na puntahan muli ang kubo ng albularyo. Ngunit sa tuwing malapit na siya roon, ay umuurong siya dahil sa takot na malaban ang iba pang sasabihin ni Mang Abel. Habang patuloy sa pagtatrabaho si Ralph, ay hindi rin niya maiwasang mapansin ang unti-unting pagbabago kay Don Filimon. Sa bawat araw na lumilipas, ay tila mas lalo itong humihina at nagiging mabagal sa pagkilos. Nais sana niya itong tanungin tungkol sa kalagayan ng kalusugan nito, pero pinangungunahan siya ng hiya. Kahit ilang buwan pa lang na nakakasama ni Ralph si Don Filimon, ay hindi niya naiwasang mag-alala para dito. Isang umaga, sa bahay ni Don Filimon, ay abala si Ralph sa paghahanda ng almusal ng kanyang amo. Nagluluto siya ng sinangag at pritong itlog. Meron ding daing na bangus. Kasabay nun ay nagpapakulo na rin siya ng tubig para sa kape. Matapos magluto, ay inihain na niya ang pagkain ni Don Filimon. Nagtungo siya sa salas at sandaling naupo upang hintayin ang pagbaba ng matandang amo mula sa kwarto nito. Lumipas ang kalahating oras
Napatingin si Ralph sa orasan na nakasabit sa dingding. Aba, bakit kaya hindi pa rin bumababa si Don Filimon? Lagpas alas 7 na. Naghintay pa siya ng ilang minuto. Nang malapit ng mag-alas 8 ng umaga, ay dun na siya nagdesisyon na akyatin si Don Filimon sa silid nito. Pagdating niya sa tapat ng pinto ni Don Filimon sa ikalawang palapag ng bahay, ay inilapat niya ang tenga niya sa pinto ng matanda. Wala siyang narinig na tunog o kaluskos man lang sa loob ng kwarto. Hanggang sa kumatok na si Ralph sa pinto. Kumatok siya ng marahan. Don Filimon, magandang umaga po. Nakahanda na po ang almusal niyo. Walang nakuhang tugon si Ralph, kaya muli siyang kumatok ng mas malakas. Don Filimon? Don Filimon, tulog pa po ba kayo? Katahimikan pa rin ang natanggap ni Ralph. Sa pagkakataon na yon, ay nagtatalo na ang isip niya kung bubuksan ba niya ang pinto o hindi. Pero alam niyang mahigpit ang bili ni Don Filimon na bawal siyang pumasok sa kwarto nito. Ngunit sa pagkakataong yon, ay tila may boses na bumubulong sa kanya na kailangan niyang tiyakin na ligtas ang amo niya, matanda. Kaya naman, naglakas loob siyang buksan ang pinto ng silid ni Don Filimon. Pinihit niya ang seradura at itinulak ng marahan ang pinto. Sumalubong kagad sa kanya ang malansang amoy ng kwarto. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Nang tuluyang mabuksan ni Ralph ang pinto, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita si Don Filimon na nakahiga sa malaki nitong kama. Hindi ito gumagalaw at nakapikit ang mga mata nito. Ang katawan nito ay payat at halos butot balat na lamang. Ang balat nito ay naninilaw at nangingitim sa ilang bahagi. Nagtaka siya dahil hindi naman ganon ang itsura nito nung nakaraang araw. Lumapit si Ralph sa kama. Hinila niya ang isang upuan papalapit sa higaan at dun siya naupo. Inabot ng kamay niya ang noo at leeg ng matanda. Nagimbal siya dahil napakalamig ng katawan nito na parang maihahalin tulad niya sa yelo. Naku, Don Filimon! Patay na po ba kayo? Sa gitna ng takot at kaba ni Ralph, ay biglang bumukas ang mga mata ni Don Filimon. Tila hinang-hina ito, at kahit ang pagbukas nito ng mata, ay para bang hirap itong gawin. Pasensya na po, Don Filimon. Alam kong bawal po akong pumasok dito sa kwarto nyo. Pero nag-aalala na po kasi ako sa inyo eh. Kanina pa po kasi ako katok ng katok, pero hindi po kayo sumasagot. Kaya pumasok na po ako. Tahimik lang si Don Filimon. Nanatili itong nakatingin kay Ralph. Don Filimon, kailangan po natin pumunta sa ospital. Baka kung ano na po nangyayari sa inyo eh. Ang putla-putla niyo po at ang lamig pa po ng katawan niyo. Para po kayo nagyayelo. Walang magagawa ang mga doktor sa nangyayari sa akin. Hindi ospital ang kailangan ko. Napatingin si Ralph sa paligid habang nagsasalita si Don Filimon. Mabilis ang pag-ikot ng kanyang mga mata at doon niya napansin ang mga kakaibang bagay sa kwarto. May mga kakaibang simbolo sa sahig at dingding na hindi niya alam ang ibig sabihin. Agad siyang nagkaroon ng hinala na baka kaya hindi siya pinapapasok ni Don Filimon sa kwarto na yon ay dahil ayaw nitong makita niya ang mga simbolo na yon. Pero hindi niya na yon pinagtuunan pa ng pansin dahil ang alam lang niya ng mga oras na yon ay kailangan ni Don Filimon ang tulong niya. Pero paano po kayo gagaling kung hindi po kayo magpapadala sa akin sa ospital? Mas alam po ng mga doktor ang dapat gawin sa inyo. Makinig na mabuti sa akin, Rapa. May isang bagay na makakapagpabalik ng lakas ko. Matagal ko nang hinahanap yun at kailangan mapasa akin ang bagay na yon. Ano po bang tinutukoy nyo? Buksan mo ang drawer. May litrato dyan. Kunin mo. Agad na binuksan ni Ralph ang drawer na nasa tabi ng kama. Walang ibang bagay ang naroon
kundi ang isang piraso ng litrato. Nanginginig ang kamay na kinuha niya yon. Tinignan ni Ralph ang litrato at nakita niya roon ang isang puting bato na parang perlas ang itsura. Biglang natigilan si Ralph. Teka, parang nakita ko na to ah. Tama! Nakita ko na ang batong to. Suot to ni Mang Abel, Don Filimon. Ang batong to, ang palawit ng kwintas niya. Taba ka, Ralph. Kay Abel nga ang bagay na yan. Binata pa lang siya, ay nasa kanya na yan. Ano po bang meron sa batong to? At saka, ito po bang bagay na tinutukoy nyo na makakapagpabalik po ng lakas nyo? Oo, yan nga. Pero hindi yan isang bato. Isa yang mutya. Yan ang mutya ng buhawi. Ang mutya ng buhawi ay nagbibigay ng mas mahabang buhay at malakas na katawan sa kung sino man ang magmamay-ari nito. Hindi ka basta-basta tatabla ng sakit. Kahit ang kamatayan ay iiwasan ka. Muling napatingin si Ralph sa litrato. Sumagi sa isip niya si Mang Abel at kung paanong sa kabila ng edad nito ay malakas pa rin ito. Kaya pala, kahit matanda na si Mang Abel, ay malakas pa rin siya. Kasi meron siyang ganong klase ng mutya. Kailangan makuha mo mutya ng buhawi mula sa kanya. Kapag nakuha ko yun, ay babalik na ang lakas ko. Pero ibibigay po kaya sa inyo ni Mang Abel yun, Don Filimon? Malabo. Hindi niya basta-basta bibitiwan yun. Kaya naisip ko na nakawin na lang sa kanya ang mutya ng buhawi. Pero Don Filimon, paano niyo po mananakaw sa kanya yun? Dahil po sa kalagayan niyo, parang kahit yata bumangon sa higaan hirap kayo eh. Hindi ako magnanakaw ng mutya. Yun ay walang iba. Kundi ikaw, Ralph. Ikaw ang gagawang magnakaw doon para sa akin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ralph. Nanlamig ang buong katawan niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pero, Don Filimon, hindi ko po kayo magnakaw. Hindi po ako magnanakaw, kasalanan po yun. Kasalanan ba? Kung may mabuting maidudulot ng pagnanakaw na gagawin mo. Tandaan mo, Ralph. Manunugtungan ng mutya na yun ang buhay ko. Isa pa, kapag namatay ako, mawawalan ka na rin ng trabaho. Sandaling tumahimik si Ralph. Napayuko siya habang nag-iisip. Hanggang sa sumagi sa isip niya ang sinabi ni Mang Abel na may isang malaking desisyon siyang gagawin. Napagtanto niya na nangyayari na ang pangitain ng matandang albularyo. Kapag nagtagumpay ka sa pagkuha ng mutya ng buhawi, ay nagagako ko sa iyo na bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Napaangat ang ulo ni Ralph at napatitig siya kay Don Filimon. Tinansya niya kung nagbibiro lamang ba ito o hindi. Isang milyong piso? Oo, 1,000,000 piso. Hindi ako nagbibiro, Ralph. Buhay ko nakasalalay dito. At hindi na ako pwedeng maghintay pa. Isipin mo mga pwede mong gawin sa ganong kalaking halaga. Don Filimon, hayaan niyo pong pag-isipan ko muna. Bigyan niyo pa po sana ako ng kahit konting panahon. Sige, Ralph. Ngunit, bilisan mo ang pag-iisip. Nauubos na ang oras ko. Baka mahuli na ang lahat at baka mamatay na ako. Marahang tumango si Ralph. Doon pa lang ay pinag-isipan niya na kagad kung gagawin pa niya ang inuutos ni Don Filimon, kapalit ang malaking halaga ng pera. Pag-uwi ni Ralph sa bahay ni Doming ay mabigat ang pakiramdam niya. Umupo siya sa gilid ng kanyang papag at hinubad ang kanyang sapatos. Humiga siya at napatingin sa kisame na parabang
Nandoon ang kasagutan sa tanong na dapat ba niyang gawin ang pinapagawa sa kanya ni Don Filimon. Hay! Anak ng teteng, oo! Ano bang gagawin ko? Bakit ba kasi napunta ako sa sitwasyon ito? Gusto sana niyang ikonsulta kay Doming ang tungkol sa bagay na yon, pero kilala niya ang kanyang kaibigan. Alam niya na hindi ito papayag na nakawin niya kay Mang Abel ang kwintas. Kilala niya si Doming na kahit kapos sa buhay ay hinding-hindi ito gagawa ng isang maling bagay para lang sa pera, lalong-lalo na ang pagdanakaw. Sumapit na ang oras ng pagtulog ni Rap, pero gising na gising pa rin ang kanyang diwa. Nakatingin pa rin siya sa kisame at patuloy na iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Malaki rin ang 1,000,000 piso para sa kagaya ko. Marami akong magagawa nun. Hindi ko na kailangan makipagsapalaran sa ibang bansa. Pwede na ako magtayo ng maliit na negosyo sa pera na yun. Mababago ang buhay ko. Matapos yun ay bumalikwas ng bangon si Rap. Nagdesisyon na siya na nanakawin niya kay Mang Abel ang mutya ng buhawi. Mas nanaig sa kanya ang pangangailangan niya ng pera kaysa sa kanyang konsensya at dignidad. Inisip na lang niya na sa gagawin niyang yun ay makakatulong din siya kay Don Filimon na madugtungan ang buhay nito. Lumabas si Ralph sa kwarto niya at marahan siyang naglakad. Pagbukas niya ng pinto ay napapitlag siya nang marinig ang boses ni Doming sa kanyang likuran. Hoy, Ralph! Saan ka pupunta? Bibili lang ako ng yosi sa tindahan. Yossi? Aba, kailan ka pa natutong manigarilyo? Kanina lang. Naisipan ko lang na subukan. O sige na, alis na ako. Babalik din ako agad. Hindi na hinintay ni Ralph na magsalita si Doming at nagmamadali siyang naglakad palabas ng bahay. Hindi na rin siya lumingon pa. Sa pagkakataon na yon, ay buo na talaga ang loob niyang nakawin ang mutya mula kay Mang Abel. Hindi alintana ni Ralph ang kadiliman sa kanyang paglalakad patungo sa kubo ng matandang albularyo. Wala na siyang ibang inisip kundi ang makuha ang mutya ng buhawi. Nang makarating siya sa harapan ng kubo ni Mang Abel, ay napansin niyang wala ng liwanag ng gasera mula sa loob, kaya naisip niya na marahil tulog na ang matanda. Tahimik at marahan siyang lumapit sa kubo. Naghanap siya ng siwang sa dingding kung saan maaari siyang sumilip. Nang may nakita siya, ay agad siyang sumilip doon. Nabigla si Ralph nang malaman niya na hindi pa pala tulog ang matanda. Nakita niya si Mang Abel na nakaluhod sa tabi ng higaan nito. Hawak nito ang mutya ng buhawi na nakasabit sa leeg nito. Nakapikit ang matanda at bumubuka ang bibig nito na parang meron itong inuusal na orasyon. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na sa ginagawa nito si Mang Abel. Hinubad na nito ang kwintas at saka ipinatong yon sa isang maliit na lamesang yari sa kawayan na nasa tabi ng nakasaradong bintana. Matapos yon, ay humiga na si Mang Abel sa papag nito at pumikit. Dahil hindi pa tulog si Mang Abel, ay sandali munang nagkubli si Rap sa likod ng makapal na halaman sa labas ng bahay ni Mang Abel. Makalipas ang halos 1 oras, ay muling sumilip si Rap sa loob ng bahay ng matandang albularyo at nakita niya na tulog na ito dahil dinig na niya ang mahina nitong paghilik. Umikot siya sa gilid ng kubo kung saan naroon ang bintana. Maingat niyang hinawakan ang bintana at hinila yon. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil walang kandado ang bintana doon. Inisip niya na masyado itong tiwala sa mga tao sa baryo nila dahil ang totoo ay wala namang magnanakaw doon. Ngunit habang binubuksan ni Ralph ang bintana, ay umingit yon kaya huminto muna siya. Sinilip niya si Mang Abel at nang makita niya na tulog pa rin ito, ay itinuloy niya ang maingat na pagbukas sa bintana.
Nabitiwan ni Ralph ang bintana nang biglang gumalaw si Mang Abel. Bumaling ang matanda paharap sa bintana, pero nanatili itong nakapikit. Naghintay siya ng ilang segundo bago niya muling itinuloy ang pagbukas sa bintana. Sa wakas ay tuluyan niya nang nabuksan ang bintana at walang pagdadalawang isip na isinuot niya roon ang kanyang braso. Inabot niya ang mutya at nang mahawakan niya yon ay mabilis niya yung kinuha. Agad na umalis si Ralph sa bintana at hindi niya na yon isinarado pa dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo na sa lugar na yon. Mabilis siyang tumakbo pero hindi pa man siya nakakalayo ay narinig na niya ang galit na sigaw ni Mang Abel. Hoy! Magnanakaw! Ibalik mo sa akin ang mutya ko! Mas lalo pang binilisan ni Ralph ang kanyang pagtakbo. Hindi na siya nagtangkang lumingon pa dahil alam niya na kapag ginawa niya yon ay makikilala kagad siya ni Mang Abel. Hindi nagtagal ay nakabalik na si Ralph sa bahay ni Doming. Agad siyang dumiretso sa kwarto niya at humiga siya na pawisan at habol ang paghinga. Hindi siya makapaniwala na hawak na niya ang mutya ng buhawi na magbibigay sa kanya ng 1,000,000 piso na magiging tulay ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, gaya ng nakasanayan, ay maagang nagising si Ralph. Ngunit may kabang kaakibat ang paggising niya dahil aminado siya na may nagawa siyang kasalanan. Hindi naging mahimbing ang kanyang tulog dahil sa gumugulong konsensya sa kanyang pagkatao na pilit niya yung isinasantabi. Pagkarating niya sa bahay ni Don Filimon ay dumiretso kagad siya sa kusina at inihanda ang simpleng almusal ng kanyang amo. Pandesal, keso, pritong itlog at isang tasa ng mainit na kape. Pagsapit ng 7:00 ng umaga ay dinala niya na yon sa kwarto ni Don Filimon dahil alam niya na sa kalagayan nito ay hindi na nito kayang bumangon pa mula sa higaan. Nang makapasok si Ralph sa kwarto ni Don Filimon ay napansin niya ang mas matinding panghihina nito kumpara kahapon. May awang humaplos sa puso niya pagkakita sa lagay ng kanyang among matanda. Huminga siya ng malalim habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama nito. Don Filimon, kumain na po muna kayo. Alam ko po na hindi po kayo makakababa kaya dinala ko na po rito ang almusal nyo. Bumaling sa kanya si Don Filimon pero hindi ito nagsalita. Habang sinusubuan ni Ralph si Don Filimon ng pandesal ay hindi niya maiwasang mapailing sa bilis ng pagbagsak ng kalusugan nito. Para bang bawat oras ay tila nababawasan din ang oras ng buhay nito. Matapos na kumain ni Don Filimon ay matiim nitong tinignan si Ralph. Nakapagdesisyon ka na ba sa bagay na pinapagawa ko? Don Filimon, hindi lang po ako nakapagdesisyon. Ang totoo po niyan, nakuha ko na rin po mutya ng buhawi. Totoo ba sinasabi mo? Kung gano'n, nasaan ang mutya? Inilabas niya ang mutya mula sa bulsa at ipinakita niya yon kay Don Filimon. Nanlaki ang mga mata ni Don Filimon at parang hindi ito makapaniwala na ganun niya kabilis nakuha ang bagay na nais nitong makuha. Kahit nahihirapan, ay pilit itong sumandal sa headboard habang hindi inaalis ang tingin sa mutya ng buhawi na nasa kamay ni Ralph. Tumigil ang oras para kay Ralph ng ilang sandali. Nakatitig pa rin si Don Filimon sa mutya habang ang mga mata nito ay puno ng pagnanasa at pag-asa. Bahagyang inangat ng matanda ang kamay upang abutin yon. Ngunit mabilis na inurong ni Ralph ang kanyang palad at inilayo niya ang mutya sa matanda. Napakunot noon naman si Don Filimon. Ibigay mo sa akin ang mutya. Akin na yan. Bago ko po ibigay sa inyo to,
ay kailangan ko munang makuha ang ipinangako niyong 1,000,000 piso. Gusto ko lang po makasiguro na tutupad po kayo sa napag-usapan natin. Talagang nagdududa ka pa sa akin. Sa tingin mo ba ay wala akong ganong halaga ng pera? Kunin mong itim na bag sa ilalim ng kama. Naroon ang pera ko. Kunin mo. At sa'yo na yon. Agad na lumuhod si Ralph sa gilid ng kama at sumilip sa ilalim. Nakita niya ang itim na bag na sinasabi ni Don Filimon. Inabot niya yon sa matanda. Ipinatong niya sa gilid ng kama at binuksan niya yon habang nanginginig ang mga kamay. Napalunok si Ralph nang makita niya na pera nga ang laman nun. Puro tugi 1,000 at mga bago pa. Kung duda ka pa rin, ay pwede mong bilangin yan. Hindi na po kailangan, Don Filimon. May tiwala naman po ako sa inyo. Ngayong nasa iyo na ang pera, ibigay mo na sa akin ang mutya. Walang pag-aalinlangan na inabot ni Ralph ang mutya kay Don Filimon. Maingat yung kinuha ng matanda at halos manginig ang mga kamay nito sa tuwa. Ilang segundo nito yung tinignan at saka bumaling sa kanya. Lumabas ka na. Tapos na ang usapan natin. Huwag ka na muna papasok dito. At gawin mo na mga dapat mong gawin sa ibaba. Tumangulang si Ralph at naglakad na siya palabas ng kwarto habang dala ang bag na naglalaman ng 1,000,000 piso. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, matakot o magsisi. Pero isa lang ang sigurado siya, malaki ang magiging pagbabago sa buhay niya dahil sa salapi na hawak niya. Habang naglilinis si Ralph sa sala ng bahay ni Don Filimon, ay inisip niya ang mga bagay na pwede niyang mabili sa 1,000,000 piso. Halos malula siya sa dami ng bagay na gusto niyang bilhin at gawin sa pera na yon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip ay bigla siyang natigilan nang maalala si Mang Abel. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit hindi ko magawang maging masaya kahit may 1,000,000 piso na ako? Aminado si Ralph na masungit si Mang Abel, pero hindi ito masamang tao. Ang totoo ay malaki ang naitutulong nito sa mga tao dahil sa husay nito sa panggagamot. Sa buong maghapon, hindi nakita ni Ralph na lumabas si Don Filimon sa silid nito. Tahimik ang ikalawang palapag ng bahay. Dahil sinabi nito kanina na wag na ulit siyang papasok sa silid nito, ay hindi na siya nagtangka na tignan kung ayos lang ba ito roon. Makalipas ang napakahabang oras, ay sumapit na ang oras ng pag-uwi ni Ralph. Palabas na sana siya ng bahay ni Don Filimon nang mapahinto siya. Tumingin siya sa hagdan at naisipan niyang magpaalam sa kanyang amo. Nais din niyang magpasalamat dito dahil hindi niya yon nagawa kanina. Umakyat siya sa ikalawang palapag at huminto sa harap ng pinto ng silid ni Don Filimon. Marahan siyang kumatok pero walang tumugon sa kanya. Nagdalawang isip siya kung bubuksan ba niya ang pinto o aalis na lang, pero nanaig ang pag-aalala niya para sa matanda dahil baka kung ano na ang nangyari sa kanyang amo. Marahang binuksan ni Ralph ang pinto at sumilip siya roon. Nanigas ang kanyang katawan sa kanyang nakita. Nakaupo si Don Filimon sa gitna ng silid. Napapalibutan ito ng mga itim na kandila. Sa sahig ay may mga simbolo na tila isinulat gamit ang dugo. Ang mas lalong nagbigay ng kilabot sa kanya ay ang mga mata ni Don Filimon na puro puti. Hawak nito ang mutya ng buwawi at umuusal ito ng mga salitang hindi niya maintindihan. Napaatras si Ralph at halos mawalan siya ng hininga. Tahimik niyang isinarado ang pinto at walang ingay na bumaba ng hagdan. Malakas ang tibok ng puso niya habang pilit niyang iniisip kung ano nga ba ang ginagawa ni Don Filimon. Sa mga sumunod na araw ay mas piniling inihim ni Ralph
ang perang hawak niya. Itinago niya yon sa ilalim ng kanyang mga lumang damit sa isang lumang kahon. Hindi na rin muna siya dumaan sa harapan ng bahay ni Mang Abel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding hiya na kanyang nararamdaman dahil sa pagnanakaw na kanyang ginawa. Isang umaga, pagdating ni Ralph sa bahay ni Don Filimon, ay agad siyang nagluto ng almusal. Habang abala siya sa paghahain sa mesa, ay bigla niyang narinig ang mahinang yabag pababa ng hagdan. Napalingon siya kagad at halos mabitiwan niya ang kutsarang hawak niya sa kanyang nakita. Nakita niya si Don Filimon na pababa ng hagdan at diretsyong naglakad papunta sa dining area. Tuwid na tuwid ang tindig nito at hindi na ito butot balat. Matikas na ang pangangatawan na parang bumata ito ng ilang taon. Agad din niyang napansin ang kwintas ni Mang Abel na nakasabit sa leeg nito. Hindi agad nakapagsalita si Ralph. Nakanganga siya habang nananatiling nakatayo sa gilid ng mesa. Magandang umaga, Ralph. Itikom mo ang bibig mo at baka pasukan dyan ang langaw. Don Filimon, kayo po ba talaga yan? Paanong? Umupo si Don Filimon sa silya at nilagyan ng kanin ang plato nito. Ako nga ito, Ralph. Nagulat ka ba? Pero, para po kayong ibang tao. Bumata po kayo ah. Ang ganda na po ng tindig nyo. At parang ang lakas-lakas nyo po. Dahil ito ang kapangyarihan ng butya ng buhawi, Ralph. Sinabi ko naman sa'yo na meron itong kapangyarihang taglay. Napatingin si Ralph sa mutyang nakasabit sa leeg ni Don Filimon. Kumikinang yon habang tinatamaan ng ilaw at parang meron yung sariling buhay. Marami pang kayang gawin ang mutyang ito, Ralph. At ito pa lang ang simula. Hindi po talaga ako makapaniwala, Don Filimon. Pwes, maniwala ka na ngayon dahil nasa harapan mo ang patunay. Oo nga pala, alam ba ni Mang Abel na ikaw ang nagnakaw ng mutyang ito? Hindi po. Hindi po niya ako nakita. Pero Don Filimon, ang totoo po niyan eh. Nakokonsensya po ako kasi alam ko pong mali ang ginawa ko. Ngayon ka pa ba makukonsensya? May 1,000,000 piso ka at nadugtungan mo pa ang buhay ko. Huwag mo nang isipin ang maling nagawa mo. At ang bigyan mo ng pansin ay ang magandang bagay na naging resulta ng pagnanakaw na ginawa mo. Hindi nakapagsalita si Ralph. Sa kabila ng mga sinabi ni Don Filimon, ay hindi pa rin nawala ang bugso ng konsensyang ilang araw na niyang pinipilit na isang tabi. Isang hapon, pagkarating ni Ralph sa bahay ni Doming, ay agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan doon. Nagtaka siya nang makita ang kaibigan na nakadungaw sa bintana at malayo ang tingin. Hindi yun normal kay Doming dahil madalas na kapag dumarating siya ay agad siya nitong kinakausap. Lumapit siya rito at tinapik sa balikat. Uy, paring Doming. Parang ang lalim ng iniisip mo ah. May problema ka ba? Hindi lang ako may problema, kundi tayong lahat dito sa baryo. May gumagala raw na aswang dito, pare. Aswang? Ano bang kalokohan yan? Nako, Doming ah. Katang isip lang ang mga aswang, ano ka ba? Masyado ka nagpapaniwala sa mga kwentong bayan eh. Alam mo, par, hindi rin ako naniniwala sa aswang dati. Pero yung isa sa mga katrabaho ko sa kuprahan ay natagpo ang patay kaninang madaling araw. Wala nang lamang loob. Nakakadiri nga eh. Baka naman adik lang ang may gawa nun. O kaya mabangis na hayop. Hindi ba may malapit na gubat sa kuprahan? Imposible, pare. Wala namang adik dito sa atin eh. Saka kung meron mang mabangis na hayop sa gubat, imposible na ganun kalala ang pagpatay na ginawa doon sa katrabaho ko. Abay, kung makikita mo lang, talagang karumal-dumal. Baka naman may baliw lang na gumagala dito. Ganyan naman talaga ang mga tao eh. Kapag may patayan na hindi kayang ipaliwanag,
Iisipin na kagad na aswang ang may gawa, kahit hindi naman totoo mga aswang. Ralph, hindi lang yun. Yung buntis na anak ni Aling Gracia na si Emma, nakakita ron ng aswang na nasa ibabaw ng bubong. Mabuti na lang at nandun yung asawa ni Emma, kaya itilaboy yung aswang gamit ang buntot ng pagi. Napakamot sa ulo si Ralph, sabay iling. Ay nako, bahala ka nga, Doming. Basta hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Saka wag mong tinatakot ng sarili mo sa mga bagay na hindi naman totoo. O sige na, magpapalit lang muna ako ng damit. Iniwanan na ni Ralph si Doming at pumasok sa kanyang silid. Hindi na niya inisip ang sinabi ni Doming tungkol sa aswang dahil para sa kanya ay pagsasayang lamang yon ng oras na bigyan ng pansin ang isang bagay o nilalang na katang isip lamang. Isang gabi, hindi makatulog si Ralph dahil patuloy siyang inuusig ng kanyang konsensya hanggang sa naisipan niyang uminom dahil naisip niya na madali siyang makakatulog kung may alak siya sa kanyang katawan. Lumabas siya sa kwarto at nakita niya si Doming sa sala na nakikinig ng isang drama sa luma nitong radyo. Doming, lalabas muna ako sandali ah. Bibili lang ako ng alak. Hindi kasi ako makatulog eh. Gusto ko palang uminom eh. Bakit hindi ka pa kanina bumili? Gabi na pare. Ngayon ko lang naisipang uminom eh. Parang kailangan ko lang ng konting pamparelax. Huwag ka nang lumabas pare. Baka nakakalimutan mo na yung gumagalang aswang dito sa baryo. Hindi ba may pinatay na naman daw kahapon? Aswang na naman. Hayaan mo, kapag nakita ko yung aswang na sinasabi mo, ay aayain ko pa siyang uminom. Ano ka ba, Ralph? Seryoso ko. Delikado sa labas ngayon. Hindi lang isa ang nagsasabi na nakita nila yung aswang. Kahit nga si Kapitan ay sinabihan ng mga tao na wag nang labas ng labas tuwing gabi. Dahil delikado nga. Relax lang par. Sandali lang naman ako eh. Bibili lang naman ako ng alak tapos uuwi na kagad. Wala nang nagawa si Doming nang tuluyan nang lumabas si Ralph sa bahay. Walang takot siyang naglakad kahit walang ilaw sa paligid at lahat ng bahay ay sarado na. Una niyang pinuntahan ang sari-sari store ni Aling Rosa. Ngunit nagtaka siya dahil sarado na yon. Sunod na pinuntahan niya ang tindahan ni Mang Cardo pero sarado na rin yon. Dalawang tindahan pa ang pinuntahan niya ngunit sarado na rin yon ng ganung oras. Anak ng... Grabe naman. Mukhang natatakot na ang mga tao sa aswang ah. Ang aga ng magsarado ng mga tindahan. Napabuntong hininga si Ralph at nagdesisyon na lang siya na umuwi na. Sa paglalakad ni Ralph pauwi sa bahay ni Doming ay nakaramdam siya ng inis dahil wala siyang nabiling alak. Habang naglalakad ay napahinto siya nang may napansin siyang gumagalaw sa ibabaw ng bubong ng isang kubo. Sa una ay inisip niyang baka pusa lang yon, pero nang tignan niya yon ng matagal ay doon niya napagtanto na tila isa yung tao. Kinabahan si Ralph at naisip niya na baka isa yung magnanakaw. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip na sigawan yon. Hoy! Bumaba ka dyan! Magnanakaw ka no! Lumingon ang nilalang kay Ralph. Napako siya sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang mapupulang mata ng naturang nilalang na parang nagliliwanag sa kadiliman. Biglang gumalaw ang nilalang. Tumalon yun mula sa bubong at agad yung tumakbo papunta kay Ralph. Doon lang natauhan si Ralph. Napasigaw siya at mabilis na tumalikod at tumakbo. Ang mga yabag ng nilalang sa likuran niya ay halos kasabay ng tunog ng kanyang sariling mga hakbang. Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita ang nakakatakot na anyo ng nilalang na humahabol sa kanya. Meron yung malahalimaw na muka. May makakapal na balahibo. Matutulis ang mga kukunon at ang mga ngipin ay parang malalaking ngipin ng isang lagari. Sa itsura ng nilalang na yon ay sigurado siya na hindi siya nang bubuhayin sa oras na maabutan siya nito. Sa pagharap ni Ralph sa unahan ay nagulat siya nang mabangga niya si Mang Abel. Kahit paano
ay nakakita siya ng pag-asa nang malaman na meron dong ibang tao bukod sa kanya. Napansin niya na may hawak na buntot ng pagi ang matandang albularyo. Mga Abel, tulungan niyo po ako! Hinahabol po ako ng halimaw! Nagtago si Ralph sa likod ni Mang Abel at nakita niya ang papalapit na halimaw. Huminto ito, ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Walang takot na tinignan ni Mang Abel ang nilalang. Alis ka ritong demonyo ka! Kung inaakala mo natatakot ako sa kagaya mo ay nagkakamali ka. Marami na akong nakaharap na gaya mo at gaya nila ay kayang-kaya rin kitang patayin. Galit na umangil ang nilalang habang nanlilisik ang mga mata. Ngunit hindi pa rin ito umalis. Doon na malakas na inihampas ni Mang Abel sa lupa ang buntot ng pagi. Doon na tumakbo palayo ang nilalang hanggang sa tuluyan na iyong nilamon ng kadiliman. Nangihinang napaluhod sa lupa si Ralph habang habol ang kanyang paghinga. Tagaktak ng pawis ang kanyang muka. Maya-maya pa ay tumayo siya at hinawakan ng isang kamay ni Mang Abel. Salamat po. Salamat, Mang Abel. Kung hindi ko po kayo nakita, baka patay na po ako ngayon. May kailangan tayong pag-usapan, Rap. Sumunod ka sa akin. Napakunot ang noo ni Rap. Bigla siyang nanlamig sa kaba at naisip niya na baka alam na nito na siya ang nagnakaw ng mutya ng buhawi. Bago pa siya makapagtanong, ay tumalikod na si Mang Abel at tahimik na naglakad paalis. Wala nang nagawa si Rap kundi sundan ang matanda habang ang kanyang isipan ay punong-puno ng pag-aalala tungkol sa bagay na pag-uusapan nila ng matandang albularyo. Maya-maya pa ay mas lalong kinabahan si Rap nang makita niya na patungo si Mang Abel sa bahay ni Doming. Hindi na nga siya nagkamali dahil huminto ito sa harap ng bahay ng kanyang kaibigan. Papasok na sana doon ang matanda pero agad niya itong hinawakan sa braso. Mang Abel, sandali lang po. Bakit tayo nandito? Akala ko po ba'y kakausapin niyo ako? Oo nga. At dito tayo mag-uusap. May problema ba? Ano po kasi, baka pwedeng doon na lang po tayo mag-usap sa kubo niyo. Bakit, Rap? Nahihiya ka ba na malaman ng kaibigan mo kung ano ang ginawa mo? Biglang natigilan si Rap. Parang may malaking bato na bumagsak sa dibdib niya. Nanuyo ang lalamunan niya at hindi siya kagad nakasagot. Napatungo siya at mas lalong lumakas ang kutob niya na alam na nga ni Mang Abel na siya ang taong nagnakaw ng mutya nito. Tumalikod na si Mang Abel at hindi na ito napigilan ni Rap nang tuluyan na itong pumasok sa bahay ni Doming. Wala nang nagawa pa si Rap kundi sundan ang matandang albularyo sa loob. Pagpasok nila ay naroon pa rin si Doming sa sala. Napakunot ang noo nito nang makita si Mang Abel na pumasok. Aba, Mang Abel, ano pong ginagawa niyo rito? Pinatawag po ba kay ni Rap kasi magpapahilot siya? Doming, kung maaari sana pumasok ka muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang kami ni Mang Abel. Bakit mo siya pinapapasok? Dahil ba ayaw mo malaman ng kaibigan mo ang pagnanakaw na ginawa mo? Napalingon si Doming kay Rap at bumakas ang pagtataka sa mukha nito. Ano? Teka. Anong ninakaw mo, Rap? At kanino ka nagnakaw? Sa akin, ninakaw niya ang kwintas ko. Napakunot ang noo ni Doming sa narinig na sinabi ni Mang Abel. Ano po? Yung perlas na kwintas mo ba, Mang Abel? Hindi yun isang perlas. Isa yung mutya. Mutya ng buhawi ang tawag doon. Makapangyarihan yon at hindi yun maaaring mapunta sa maling kamay. Kapag napunta yun sa tao o nilalang na may masamang layunin, ay maaaring gamitin yun sa kasamaan na hindi dapat mangyari. Hindi basta-basta ang mutyang yon. May dahilan kung bakit sa akin ipinagkatiwala yon. Ngayon, Rap,
sagutin mo ang tanong ko. Nasaan ang mutya ng buhawi? Hindi nakasagot si Rap. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan at hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig. Para siyang naging pipi. Huwag mo nang subukan na tumanggi. Dahil nakita kita nung gabing ninakaw mo yon. Kahit nakatalikod ka ay kilalang kilala kita. Naghintay lang talaga ako ng ilang araw. Dahil umasa ako na ibabalik mo yon sa akin. Napayuko si Rap. Hindi siya makatingin ng diretso kay Doming at lalong-lalo na kay Mang Abel. Para siyang batang nahuli sa isang kasalanan na ginawa nito. Ngunit alam niya na sa sandaling yon ay wala na siyang lusot at kailangan niya nang sabihin kay Mang Abel at kay Doming ang totoo. Nasaan na ang mutya ng buhawi, Rap? Sumagot ka! Mang Abel, wala po sa akin ng mutya eh. Inutusan lang po ko na nakawin po yun. Mang Abel, patawarin niyo ko. Napilitan lang ako eh. Sino nag-utos sa'yo na nakawin ang mutya ko? Si Don Pilimon po. Ang sabi niya, kailangan niya yon para madugtungan po ang buhay niya. Mang Abel, naawa po ko sa kanya eh. Kaya kahit alam ko pong mali ang pagnanakaw, yun po, ninakaw ko po yung mutya sa inyo. Don Pilimon? Sino naman yon? Siya po yung matandang nakatira sa malaking bahay, sa dulo po ng baryo. Nanigas ang panga ni Mang Abel, at matiim itong tumingin kay Rap. Humakbang ito palapit sa kanya. Ikaw ang nagnakaw ng mutya ko, Rap. Kaya ikaw din ang kailangan gumawa ng paraan para maibalik yun sa akin. Kailangan maibalik mo sa akin ang mutya sa lalong madaling panahon. Matapos yun ay umalis na si Mang Abel. Kahit wala na ang matanda, ay ramdam pa rin ni Rap ang galit nito. Nang tumingin naman siya kay Doming, ay napailing ito. Alam niya na hindi nagustuhan ng kaibigan niya ang ginawa niyang yon. Bumalik ang katahimikan sa sala nang wala na si Mang Abel. Halos hindi makatingin ng diretso si Rap kay Doming dahil sa kahihiyan. Rap naman, bakit mo nagawa yun? Alam mo bang kahit gaano kaliit o kawalang halaga ang isang bagay, pag dinakaw mo yun ay pagdanakaw pa rin. Hindi mo dapat ginawa yun lalo na kay Mang Abel. Oo, masungit siya, pero mabuti siyang tao. Marami na siya natulungan dito sa baryo dahil sa panggagamot niya. Pambihira ka naman, oo. Kasi naawa lang talaga ako kay Don Filimon. Nung hiningi niya sa akin kasi na nakawin ko yung mutya, parang mamamatay na siya eh. Sinabi niyang kailangan niya yung mutya ng buhawi ni Mang Abel para mabuhay pa siya na mas matagal. Yun nga, hindi na rin ako nakatanggi kasi... Kasi ano? Kasi Doming, inalok niya ako ng 1,000,000 piso kapalit ng pagnanakaw ko ng mutya. Ano? 1,000,000? Pare, alam mo ang prinsipyo ko. Kahit bigyan mo ko ng 1,000,000,000 piso, kung mali naman ang gagawin ko, ay hindi ko tatanggapin. Pasensya na, par. Pero hindi ko akalain na magagawa mo ang ganyang bagay. Alam ko, Doming. Aaminin ko na nasilaw nga ako sa pera. Pero itatama ko to. Kukunin ko ulit kay Don Filimon ang mutya at ibabalik ko ang pera niya. Dapat lang. Yan talagang dapat mong gawin. Tumalikod na si Doming at naglakad papunta sa kwarto nito. Hindi na ito muling lumingon pa hanggang sa maisarado na nito ang pinto. Naiwan si Rap sa sala na halos lumubog na sa labis na hiya sa kanyang kaibigan. Napakabigat ng pagsisisi na nakadagan sa kanya. Kaya naman, isang bagay lang ang nais niyang gawin at yun ay ang maibalik kay Mang Abel ang mutya nito. Nagtungo si Rap sa bahay ni Don Filimon nang umagang yon. Nadala ang bag kung saan nakalagay ang perang ibinayad nito sa kanya. Pagpasok niya sa sala ay nagulat siya
nang makita na naroon si Don Filimon. Nakaupo ito sa sopa habang may hawak na isang tasa ng kape. Magandang umaga po, Don Filimon. Ang aga niyo po yatang nagising ha. Sandali lang po. Magluluto na po ako ng almusal. Mabaya ka na magluto at busog pa naman ako. Ang mabuti pa ay magtimpla ka ng kape at sabayan mo ko rito. Tumango si Rap at nagtungo siya sa kusina. Agad siyang nagtimpla ng kape at pagkatapos ay bumalik siya sa sala. Umupo siya sa kabilang dulo ng sopa habang may hawak na isang tasa ng mainit na kape. Palihim na tinitignan ni Rap si Don Filimon. Napansin niya na hawak nito ang mutya ng buhawi at pinaglalaroan yun sa mga daliri nito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Rap at nag-ipon siya ng lakas ng loob upang sabihin dito na kukunin niya na ang mutya at ibabalik na ang perang ibinayad nito sa kanya. Ngunit bago pa makapagsalita si Rap, ay naunahan na siya ni Don Filimon na magsalita. Alam mo, Rap, simula nang mapunta sa akin itong mutya ng buhawi, ay talagang bumalik na ang dati kong lakas. Akala ko talaga ay mamamatay na ako. Nakakatuwa lang na nagagawa ko na ulit ang mga bagay na hindi ko na nagagawa dati. Masaya po ako para sa inyo, Don Filimon. Kaya hindi ako papayag na mawala sa akin ang mutyang to. Kung sakali mang may magtangkang kunin ito sa akin, ay baka mapatay ko siya. Nanlamig ng gusto si Rap sa sinabing yun ni Don Filimon. Nawala bigla ang iniipon niyang lakas ng loob. Oo nga pala. Bakit mo pala dala yung bag na yan? Hindi ba diyan nakalagay ang perang ibinayad ko sa'yo? Ha? Palagi ko po itong daladala kasi natatakot po ako na baka mawala po ito. Isang kinakabahang ngiti ang pinakawalan ni Rap sa harap ni Don Filimon. Umiwas siya ng tingin sa matanda at inubos na niya ang kanyang kape. Napagtanto niya na walang saysay kung hihilingin niya kay Don Filimon na ibalik nito ang mutya sa kanya dahil sa mismong bibig na nito nanggaling na hindi ito papayag na mawala rito ang mutya ng buhawi. Mabigat ang pagakbang at bagsak ang balikat ni Rap nang pumasok siya sa bahay ni Doming ng hapon na yon. Naabutan niya ang kaibigang si Doming na kumakain ng nilagang kamote habang nakaupo sa bintana. Agad itong bumaba roon at lumapit sa kanya. O ano? Kumusta, par? Nakuha mo na ba kay Don Filimon yung mutya ni Mang Abel? Hindi ko nakuha eh. Ano? Ibig sabihin, hindi niya ibinigay sa'yo? Hindi ko nasabi sa kanya na kukunin ko na yun eh. Natakot ako kasi sabi niya, papatayin niya daw kung sino man ang kukuha ng mutya sa kanya. Hindi nakapagsalita si Doming. Napatingin ito sa kawalan na parang nag-iisip sa kung ano ang dapat nilang gawin. Doming, baka pwedeng samahan mo ko ngayon kay Mang Abel. Baka alam niya kung anong dapat kong gawin. Sige, sasamahan kita. Kailangan mo siyang makausap dahil baka may maisip siya kung paano maibabalik sa kanya ang mutya. Hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawang magkaibigan at agad silang umalis upang magtungo sa bahay ni Mang Abel. Pagdating ni Rap at Doming sa kubo ni Mang Abel ay agad siyang kumatok. Pinagbuksan sila ng matandang albularyo at pinapasok sila nito. Matapos nilang maupo ay agad na ipinaalam ni Rap na hindi pa rin niya nakukuha ang mutya ng buhawi dahil natakot siya sa tila pagbabantang binitiwan ni Don Filimon. Alam kong hindi talaga niya ibibigay ang mutya. Pumunta ako sa bahay ng sinasabi niyong Don Filimon at nakita ko siya na naglalakad sa labas ng bahay niya. Doon ko nalaman na kilala ko pala ang taong yon noon pa man. Kilala niyo po si Don Filimon, Mang Abel? Paano niyo po siya nakilala? Hindi Filimon ang tunay niyang pangalan. Arnaldo ang pangalan niya noon.
Isa siyang aswang. Matagal nang magkagalit ang pamilya niya at ang pamilya ko. Dahil ang pamilya ko ay pamilya ng manunugis ng mga aswang. Ano? Aswang? Aswang po si Don Filimon? Tama ka, Rap. Ang mga tulad niya ay mas lalong lumalakas kapag nagkakaroon ng mutya ng buhawi. Tumatagal ang buhay nila, kaya noon pa man ay gusto nang kunin ni Arnaldo o Don Filimon ang mutya ng buhawi sa akin. Malamang ay nalaman niya na nandito ako sa baryong ito, kaya nanirahan din siya rito. Kung ganun pala, si Don Filimon po ang aswang na gumagala ngayon dito sa baryo. Tama ka, Doming. At siya rin ang aswang na muntik nang umatake kay Rap nung isang gabi. Napalingon si Doming kay Rap habang nagtataka. Heh, muntik ka na palang atakihin ng aswang, pare, ha? Oo. Pero iniligtas ako ni Mang Abel. Hindi ko na lang sasabi sa'yo kasi ang dami nang nangyari. Pero, Mang Abel, ano na po ang gagawin natin? Tumayo si Mang Abel mula sa pagkakaupo. Lumapit ito sa isang kahon na nakapatong sa maliit na lamesa. Binuksan nito yon at kinuha ang isang itak. Ang hawakan nun ay may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ibinigay nito yon kay Rap at kahit nagtataka ay tinanggap niya pa rin ang itak. Mang Abel, ano pong gagawin ko sa itak na ito? Kailangan mo pa rin kunin ang mutya kay Arnaldo. Habang tumatagal yon sa kanya, ay hindi mawawala ang panganib dito sa ating baryo. Marami siyang mapapatay na mga tao at kapag nangyari yon, ay mas lalo pa siyang lalakas. At baka dumating ang panahon na mahirapan ka lang talunin siya. Ang itak naman na yan ay ginamit pa ng aking mga ninuno sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngayon ay ipagkakatiwala ko yan sa'yo upang gamitin para mabawi ang mutya ng buhawi. Mamayang gabi, susubukan ko pong kunin ang mutya kay Don Filimon. Nangangako po ako na maibabalik ko po ang mutya sa inyo, Mang Abel. Matapang na tumingin si Rap kay Mang Abel habang unti-unting nabubuo sa loob niya ang determinasyon na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kinagabihan, nagtungo si Rap sa bahay ni Don Filimon, dala ang itak na ipinahiram sa kanya ni Mang Abel. Madali siyang nakapasok sa gate dahil meron naman siyang susi para doon. Nang malaman niya na isang aswang pala si Don Filimon, ay mas lalong tumibay ang loob niya na babawi mula rito ang mutya ng buhawi. Hindi lang para kay Mang Abel, kundi para sa buong baryo. Dahil kapag mas tumagal pa ang mutya sa kamay ng isang aswang, ay alam niya na mas maraming tao ang maaaring mamatay. Tahimik na nagtungo si Rap sa main door ng bahay. Mabilis niyang binuksan yun gamit ang sarili niyang susi. Pagkabukas ng pinto, ay pumasok siya ng walang ingay. Maingat niyang isinarado ang pinto sa likuran niya at agad siyang umakyat sa hagdan. Pagdating ni Rap sa ikalawang palapag, ay sandali siyang huminto sa harapan ng nakasaradong pinto ng silid ni Don Filimon. Huminga muna siya ng malalim bago niya yun binuksan ng dahan-dahan. Mula sa liwanag ng buwan na naglalagos mula sa bintana ay nakita ni Rap si Don Filimon na natutulog sa malaki nitong kama. Maingat siyang pumasok sa kwarto at hindi niya inaalis ang tingin sa nakahigang matanda. Humakbang siya palapit dito. Kinakabahan siya pero mas matindi pa rin ang kagustuhan niyang mabawi dito ang mutya ng buhawi. Maingat ang bawat takbang ni Rap habang unti-unti siyang lumalapit sa kama. Kulang na lang ay pigilan niya ang kanyang paghinga. Makalipas ang ilang sandali ay nasa tabi na siya ng kama ni Don Filimon. Sa mutya lang nakatingin si Rap. Nakasabit pa rin yun sa leeg ni Don Filimon kahit natutulog ito. Isang indikasyon na hindi talaga ito papayag na mawala rito ang mutya ng buhawi. Napalunok si Rap habang inaabot niya ang mutya.
Nanginginig ang kamay niya at panay ang dasal niya na sana ay hindi magising si Don Filimon. Ngunit nang mahawakan na niya ang mutya, ay biglang bumukas ang mata ni Don Filimon at nagulat ito nang makita siya. Anong ginagawa mo rito, Rap? Babawiin ko na po sa inyo ang mutya ng buhawi. Alam ko na ang totoo. Isa kang aswang. Nanlisik ang mga mata ni Don Filimon at bigla nitong kinagat ang kamay ni Rap. Napasigaw siya sa labis na sakit at nabitiwan niya ang mutya. Itinulak siya ni Don Filimon ng malakas at bumagsak siya sa malamig na sahig. Bumangon si Don Filimon at tumayo sa harapan ni Rap. Malakas itong humalakhak at sa mismong harapan niya ay mabilis na nagbago ang anyo nito. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Don Filimon. Nakalimutan mo na ba sinabi ko, Rap? Napapatayin ko at sino mang magtatangkang kunin ang mutya. Hindi ko yun nakalimutan, pero sisiguraduhin kong hindi ako mamamatay ngayong gabi, kundi ikaw! Walang babala na umatake si Don Filimon kay Rap. Mabilis naman na tumayo si Rap at nagawa niyang iwasan ang matatalim na kuko ng aswang. Tumama yun sa kahoy na dingding at nanlaki ang mga mata niya. Nang mawasak ang dingding, inisip niya na katapusan niya na kung sa kanya tumama ang pag-ataking yon ng aswang na si Don Filimon. Inilabas ni Rap ang itak na ipinahiram sa kanya ni Mang Abel. Malakas siyang sumigaw at siya naman ang umatake sa aswang. Tinangka niyang tagain si Don Filimon pero nagawa nitong makaiwas. Nagpang-abot ang dalawa sa gitna ng kwarto. Nagpakawala si Rap ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang itak. Ngunit masyadong mabilis si Don Filimon kaya sa hangin lang tumatama ang bawat pagharibas niya ng taga sa aswang. Tumalon si Don Filimon at sinugod si Rap. Sinubukan niyang umiwas pero nadaplisan siya ng matutulis nitong kuko sa tagiliran. Napasigaw ng malakas si Rap nang maramdaman niya ang pagguhit ng matatalim na kuko ng aswang sa braso niya. Agad na nanghina si Rap at napahiga siya sa sahig. Tumatawang lumapit si Don Filimon sa kanya. Yumukod ito sa kanya habang nakangisi. Pero napaikot si Rap at nasangga ang isang mga galamay nito. Gayunpaman, tinamaan siya sa tagiliran. Napaurong siya at nang muling umatake ang halimaw ay natumba siya sa sahig. Akala mo ba ay kaya mo ko? Isa ka lang hamak na tao na walang kwenta. Hinayaan lang ni Rap na magsalita si Don Filimon. Mabilis siyang nag-isip at sa isang iglap ay itinaas niya ang itak na hawak niya. At gamit yon ay pinutol niya ang kwintas na nakasabit sa leeg ni Don Filimon. Nagulat si Don Filimon sa ginawa ni Rap. Agad na sinalo ni Rap ang mutya at ipinilupot niya yon sa kanyang kamay. Nang dumampi sa palad niya ang mutya ng buhawi, ay naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na ibinibigay sa kanya ng mutya. Hindi niya na naramdaman ang sakit ng mga sugat niya. Malakas na sinipa ni Rap ang aswang at dumausdos ito sa sahig. Mabilis na tumayo si Rap habang daladala ang dagdag na lakas mula sa mutya ng buhawi. Sinugod niya si Don Filimon at isang saksak sa dibdib nito ang ibinigay niya rito. Napaatras si Don Filimon habang bakas sa mukha nito ang gulat. Hindi na binigyan pa ni Rap ng pagkakataon na makaporma pa si Don Filimon at buong lakas niyang ginilitan ang leeg nito. Sumirit ang malapot na dugo sa leeg ng aswang at saka ito bumagsak sa sahig. Kumislot-kislot pa ang katawan nito hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Humihingal na tinignan ni Rap ang bangkay ng aswang at isang ngisi ang sumilay sa labi niya. Hindi na siya nagtagal doon at nagsimula na siyang maglakad palabas ng kwarto ni Don Filimon upang ibalik kay Mang Abel ang mutya ng buhawi. Hawak ni Rap ang sugat niya sa tagiliran habang naglalakad palabas ng malaking gate ng bahay ni Don Filimon. Duguan siya
Pero masaya siya ng sandaling yon sapagkat nagtagumpay siya sa misyon niya sa gabing yon. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na rin sa wakas ni Rap ang labas ng kubo ni Mang Abel. Pagbukas niya ng pinto, ay naabutan niya roon sina Doming at Mang Abel na nakaupo sa sahig habang naglalaro ng bingo. Nagulat ang dalawa nang makita siya. "Wow, hanep! Grabe kayo! Habang nakikipaglaban pala ako sa aswang, ay nagbibingo lang kayo rito? Pambihira!" Hehe, nainip kasi kami sa paghihintay kaya nagbingo muna kami. Tara, sali ka! Tumayo ang dalawa at sinalubong si Rap. Inalalayan siya ni Doming para makaupo sa papag na naroon. Pare, okay ka lang ba? Sa tingin mo, okay ba ako sa itsura kong to? Ano nangyari, Rap? Nakuha mo ba? Nagtagumpay ka ba? Opo, nabawi ko na po ang mutya ng buhawi. At napatay ko na rin po si Don Filimon, Mang Abel. Wala akong nagawa kundi labanan siya dahil nag-anyong aswang siya at pinagtangkaan niya ang buhay ko. Wow! Grabe! Ang astig mo naman pala, pare. Biruin mo yon. Nakapatay ka ng aswang nang ikaw lang. Hohoy! Idol na kita simula ngayon. Ikaw na ang sakalam. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon ay inilabas ni Rap ang mutya ng buhawi at inabot niya yon kay Mang Abel. Agad namang kinuha yon ng matandang albularyo nang walang pag-aalinlangan. Mang Abel, patawad. Patawarin niyo po sana ako. Kung hindi ko sana ninakaw ang mutya na yan, ay wala sanang mamamatay na mga tao dito sa baryo natin. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Rap. Dahil ginamit ka lamang ni Don Filimon para sa masama niyang plano. Biktima ka rin dito. Tumango si Rap. Hindi pa rin niya lubos maisip na tapos na ang lahat at buhay pa rin siya ng sandaling yon. Sige na, humiga ka na muna sa papag. Kailangan magamot kagad ang mga sugat mo at baka maimpeksyon yan. Tumayo si Mang Abel upang kunin ang mga gamit nito sa panggagamot. Ilang sandali lang ay bumalik na rin ito. Pagkahiga ni Rap sa papag ay agad na nilinisan ni Mang Abel ang mga sugat niya. Napangiwi siya sa hapdi pero hindi na siya nagreklamo. Tumingin si Rap sa kawalan at napangiti siya. Hindi niya akalain na ang isang kagaya niya na hindi naniniwala sa mga aswang ay siya pang makakapatay ng aswang sa baryo nila. Simula noon ay muling bumalik ang kapayapaan at katahimikan sa baryo ni Rap. Ang 1,000,000 piso na ibinayad noon sa kanya ni Don Filimon ay itinulong niya sa mga pamilyang naulila ng mga naging biktima ng aswang. Kahit 1 sentimo ay walang kinuha si Rap sa pera na yon. Makalipas ang ilang buwan ay kinausap si Rap ni Mang Abel at inalok siya nito na tutulungan siya nitong sanayin sa pakikipaglaban sa mga aswang dahil nangangailangan ng baryo nila ng isang mandirigma na handang protektahan ng mga tao roon kung sakaling muling umatake ang mga kampon ng kadiliman. Sinabi rin ni Mang Abel na nais nitong maging karapat-dapat si Rap upang sa takdang panahon ay maipagkakatiwala nito ang mutya ng buhawi sa kanya. Buong puso namang tinanggap ni Rap ang alok ngayon ni Mang Abel. Alam niya na ang pagkakapatay niya sa aswang na si Don Filimon ay simula pa lang ng pakikipaglaban niya sa aswang at kailangan niyang maging masanda sa mga susunod pa niyang laban. At ipinangako niya sa sarili niya na gagawin niya ang lahat upang ipagtanggol ang lahat sa baryo nila ng walang halong pag-iimbot at buong tapang laban sa mga kampon ng kadiliman.